feeling ko kasi ang hardworking ninyo, lalo na nung invitational, nakita talaga yung effort ng team at hindi na basta-basta bumibigay. So sabi ko, nilagay nyo naman yung work, minsan ang blessing ni Lord talaga. Hindi kayo dito mag-medal pero mag-medal kayo sa Vietnam. So nangyari nga, in fairness. Pero kayo, kamusta ba yung preparation ninyo? Kasi 'di ba, medyo heartbreaking din yung invitational kasi in a nutshell sayang siya Ang daming games na shit panalo na tapos nabugi pa. So, paano kayo nag-pick up ng confidence nyo and ng moral ninyo from that as you prepare for the VTV? Ikaw muna, Mads. Super na low moral ba kayo nung PVL? Hindi naman. Masakit lang. Siyempre, palagi kami 7th place. Nakailang na kami. Pero kasi yung conference na yun, nakita namin yung potential ng team talaga. Nakita namin kung ano kayang gawin and ano pang pwedeng ipakita ng team. So, siguro more on looking forward to what we can do in the next conference yung ma-achieve namin. Kasi syempre, sabi din ng coaches na nag-umpisa pa lang tayo. So, ayun. Very positive naman yung buong team. Ikaw naman, yung preparation ninyo. Prepare ka pa ba, be? Nung pagkaalam namin na may Vietnam, wala sila ibang narinig sa akin, kundi, huy, go natin yan, ganito, ganyan. Sila nakabook na sila ng bakasyon nila. Ako kasi wala talaga. Magdadagaw lang ako nun, pero pinansel ko yun. And then, wait, biglaan lang ba ang VTV? Okay. Kasi nasa kami, kalagitnaan na, hindi, bago pa lang talaga na magbakasyon kami. Tapos sila, nakabook na sila. And then, nung sinabi nila na it's, great experience daw, maganda daw. Sabi ko naman sa kanila, sobrang ganda niyan kasi matitest kung saan talaga tayo. And then, so parang tinanong din kayo kung gusto niyo sumali. Hindi siya completely management decision. Kami yung And then, sabi ko, na sige, go natin, grab natin. For sure naman, may another pahinga naman yun. And ako, naka-mindset talaga ako, na pag international talaga, alam ko na yun na ganun yung magiging setup na araw-araw may game, anytime may game, mga ganun. Kasi sa Beach Valley, ganun And siguro, nakatulong yung mindset na yun na ganun yung naging performance ko in the team namin. Kasi, gusto ko din talaga na makalaro international na sila yung kasama ko, na yung Chocomucho team. And, ayun, thankful kami kasi walang nag-expect na ganun yung aabutin namin kasi nag-usap pa kami ni Maddie, sabi. As a kuripot na mga tao. Oh, thank you so much po! Pancakes! Thank you! Tapos, sabi namin ni Maddie, sabi ni Maddie na, dahil maganda pag fourth place, may $2,000. Ay! Oh my God, nag-goal setting! Nakaalam namin, ate, malalakas talaga. Although malalakas talaga yung mga kalaban nun. In-expect namin na yung Korea, sila yung mga national team ng Korea doon. Yun yung talaga namin, nakaset talaga. So, yun yung sigurong naging isa sa motivation. Motivation namin. Iba talaga pagka may ande. Tapos nung nag-third kami, dahil $5,000. Magkano ba yun? Wait lang, Huwag nang mag-convert. Wala sa amin Wag natin. Ano yung 5,000? Paki-comment nga dyan. Para lang may idea ako. Kasi syempre. Sure. 250K. Pero sa team yan. May pang-travel. Dahil doon, din. Ako laro talaga ako pag naglalaro sa Beach Valley International. Kasi gusto ko may bagong collection ako na bag. Yes. So, every time na naglalaro ako international, kailangan may panalo kami or makapasok kami sa finals kasi may extra. Uy, be, yung mga ganyan, hindi naman yan, porque may ganun silang goal, mukha silang pera, wag tayong plastic. Syempre, iba kapag goal-driven tayo, di ba? Parang sa work lang yan. Kung alam mo na, ito yung kailangan mong gawin para ma-promote, di ba, bubongga, sa sex bomb ka sa work, di ba?
O, ganun talaga. Iba yung may motivation, di ba? O, sino bang may pambili ng bag na yon? Oh, achieve! Di ba, te? Perfect. Ikaw naman, Mads. Preparation, going to the VTV. Ate Nins, thank you so much po. Nagulat lang din talaga kami kasi biglaan nga siya. So, lahat, parang nakaset na ng vacation ako, uwi talaga ako ng Davao. So, sabi nila coach, o sige yung mga matitira mag-ensayo. Pero ito talaga yung resume ng training natin. So, yung iba siguro, naghabol na lang din and while they're outside the country or wala sa Manila, nag-workout din sila para pagbalik nila sa court, hindi sila masyadong mahirapan. So, parang kami, ang mindset talaga namin is maglaro lang and it's a good experience for the team. Yun lang talaga. As in, pupunta kami doon para matuto. Pupunta kami doon para marami kaming makuha sa iba't ibang teams. Pero ayun, blessing na lang din na nanalo kami, nakapag-podium finish. Ang galing, no? Sobrang chill pala sa I mean, hindi sa ensayo, pero yung essence na hindi kayo fino-force na ganito, ganyan. So, wala lang. Ngayon ko lang na-realize na ganun pala yung patakbo. And it seems like you guys are really responding well. But anyway, ayun nga. So, sabi ninyo, hindi siya, well, longer preparation, no, yung PVL. Pero ito, I think, since sabi niyo wala man nag-expect, lesser pressure coming into the VTV. So, mas na-feel nyo ba na okay yung galaw ninyo, okay yung katawan ninyo nung nag-VTV kayo? Or talaga lang malupit yung labanan dito sa PVL? Sige nga, ano yung difference nung mga laban dun sa VTV? Ganong kalayo ba yung difference sa, I guess, sa skills, sa galing ng mga nakakalaban nyo here and doon? Ako, ate, mas matibay talaga yung Vietnam 1. Talaga. Pero, kung iaano natin sa PVL naman, masasabi ko sa opinion ko, may laban yung mga ibang teams na maglalaro from PVL kung maglalaro dun sa VTV. Kasi, din sila kayang labanan ba? And, yung international setup lang yung pagkakaiba. Kasi, hindi, sa international kasi ate, wala masyadong nakikitang, play. Unti-unti lang yun nakikita. Like, week, ganun lang yung nakikita mo pag sa international. Sa atin kasi more on play kasi dito sa local. So, yun lang yung nakikita ko na kaiba. Difference. Tsaka yung scouting na din siguro, no? Kasi dito, mga dati nyo pa kalaban, yung mga kalaban nyo dito. Tapos doon, more surprise, ganyan. Ikaw, Mads, mas na-feel mo ba na okay yung ginalaw mo doon sa VTV versus yung naging performance mo sa PVL? For me, like in terms of blocking mas nakagalaw ako sa Vietnam. Pero kasi mas manipis yung mga palo dito sa Pilipinas. So, medyo mas mahirap siyang although mabilis yung mga set plays dun sa VTV. Dito kasi ang lilikot ng mga kamay ng mga spikers natin. So, ayun. Snatcher kasi yung mga Pinoy. Di ba may ganyang joke na daw, pag tumando yung airplane sa Pilipinas, may nawawalan sila ng snatcher kasi mga volleyball dito. Kaya, ayan. Okay, pero I'm sure na napakagandang experience doon sa VTV and we're very excited to see how much you've improved further. Nakita na namin yung improvement nyo last conference, pero I'm sure there's more to see from Choco Mucho and of course you two girls. Pero before we end, mag-end na, wala pa tayong 500K. Before we end, sabi ko nga kanina, comebacking players kayo, both individually. Si Cici coming back from beach volleyball, and si Maddie naman gradually, naglaro siya. Kailan ka ba nag-comeback talaga na full playing minutes? Last conference. Last conference. So, nakikita natin siya before, Sparks pa lang, but full minutes last conference. Tapos, both of them, sa kanilang mga comeback, Ate Nins, thank you, rewarded sila with a medal and an individual award. So, siguro, of course, to share inspiration na din to other people na, talk about the journey and the feeling na ganun yung pinagdaanan nyo. Lalo na si Maddie, di ba, na syempre, nakaka-impatient mag-recover from injuries. Pero how does it feel na, oh my gosh, nag-pay off yung hard work mo
Tapos may bonus pa na individual. May pera pa dahil. Char. So, walk us through that journey and the feeling. Ako ba? Oo. Sorry, akala ko. Hindi mo na-enjoy. Oo. Face out ako, te. Sorry. Oo nga eh. Oo, late na. Sleeping time na ni Maddie, guys. Ibagsak niya na yan. Sobrang for me fulfilling lang na dahan-dahan, slowly but surely, bumabalik ako sa how I played before. It may be frustrating at times, but wala, it's all gonna be worth it in the end as long as you keep pushing yourself, you keep working hard, and ayun, you always pray. English na. Oo, ganyan ka din, be. Pag inspiring, dapat English para tagos. Na lang, inubo ako. Maddie, curious lang ako kasi, di ba, it took a while for you to recover. And kanya-kanya naman talagang pacing yan, lalo na major injury. But, was there ever a time na cleared ka na, nakakalaro ka na sa court, pero alam mo na hindi pa rin yun yung 100% mo? Paano yung mindset mo sa ganun? Kasi before na-interview ko si Ate Jov, siya talaga, parang di siya pinanghinaan ng loob as a sundalo. Pero, di ba, it's really different for every player. Si Duki nakausap din namin about that. Pero, ikaw, parang nagkaroon ka ba ng ganung moments na, ano ba yan? Tuloy ko pa ba to? Kasi parang hindi naman ako makakabalik, ganyan. Tapos, yeah, paano? Siguro hindi ako umabot sa point na nag-isip ako na I want to stop na. Pero nung kaka-clear ko lang, tapos pag start ko talaga sa court, hindi ako makatalon, as in namamaga pa yung tuhod ko. Parang hindi ako cleared in a way. So, siguro na-frustrate ako sa nung time na yon. And medyo matagal din yun like, kakabalik ko lang. More than a year. Mga 1 or 2 months ako. More than a year akong yung recovery, di ba? Yes. And then, pagbalik ko, 1 or 2 months pa bago ako naka-jump ng maayos. Like, it would take me a long time to warm up before I could jump properly. So, medyo nahirapan lang ako nung time na yun and na-frustrate ako. And, grabe talaga yung frustration ko nung time na yun. Pero, andun naman yung mga PTs namin, like si Ate Bets, sabi niya, hindi naman yan madali. Siyempre, grabe yung pinagdaanan mo, pangalawang ACL mo na yan. So, tsaka hindi din daw, paano sabi ito? I'm not the same as I was before, na parang before I was 18 years old, and then when I tore my second ACL, when I tore my ACL for the second time, 24 na ako noon. So, medyo mas mabagal yung recovery ng katawan ko. So, napaka-importante din nung nakapaligid sa'yo, yeah. Kailangan mo maging patient sa sarili mo kahit na sobrang naiinip ka na. So, ayun. Ayan, guys, it doesn't just apply to mga nagre-recover, no? Actually, pwede rin to sa mga nagsa-start pa lang. Kasi lalo na pag nagsa-start kayo, nakakabagot din yan na parang, bakit sila? Ang galing na nila. Ako hindi pa rin. Ganyan. So, hopefully, ma-inspire kayo sa ganong mindset ni Maddie na she never thought of stopping talaga. Para she had her eyes on the goal na makabalik siya. At syempre, sabi nga natin, pag pinagtatrabahuan, may reward yan. At grabe naman talaga ang reward sa comeback nila, Maddie. Ikaw naman, Sisi, na chismis ka na one conference ka lang sa sa indoor. Totoo ba yan? O ano na ba to? This is the direction of your career right now. Kasi, personal reason naman siya. And, tawag nito? Yun na, start ako nung last conference. Tuloy-tuloy na. Pero wow! Pero hindi na chance na maglalaro ako ng Beach Volley against sa SEA Games. Hindi ko tatanggihan mo. Pwede nang pagsabayan, I think. Hearing from you guys, considerate naman ng inyong management, no? So, especially if it's opportunities like that. Si Gia nga pinayagan sa Japan, diba? So, I think, any opportunity for growth, ibibigay yan sa inyo ng Ribisco. Pero, ikaw, talaga bang, eyes on the goal ka sa mga, syempre, as a competitive person, gusto mo magka-individual award agad sa comeback mo? Hindi mo man nakuha nung PVL, pero bongga naman dito sa Vietnam. Ako, ate, in terms of mga ganyan, bonus na lang yan. Syempre, iniisip ko pa rin yung pangkalahatang award talaga. So, kung akala ko nga, na lang yun makukuha lang award. Yun, syempre,
andun may mas malakas pa sa akin na mga open theater. And di ko din in-expect na magkaka-award ako. Basta what I did in Vietnam is ko lang kung ano yung mga baon namin from Philippines and kung ano yung mga natutunan ko. Yan lang. Diba? Sabi nga sa TikTok, pakilala mo kung sino ka! Sige! Nakita niyo ba yung video na yun? Ayan. Pero dahil dyan, guys, super late na at si Maddie magre-recover pa. Kayo may training kayo bukas? Kaka-cancel lang actually, ate. So cancel ang training pero kailangan na din nilang magpahinga. Pero time na namin ngayon. Guys. Yes. Oo. Ay, wait lang. May pahabol sila dito. Kanina pa nila to kino-comment. Ano bang meron sa referee sa Vietnam? Sige nga, chika nyo lang ng very fast. May inaway ba kayo? Oo nga, etong mga to kung hindi yung linesman, di ba? Sabay-sabay yung sinusugod. Dati. Sige nga, sino magchichika niyan? Sino bang nang-away? Hindi ko napanood yan Hindi nang-away, nagka-clarify lang. Oo, judgmental kasi sa video, parang... kasi tingnan namin yun, sila si Dina tsaka si Maddie, kasi sila yung on the go sa English Ay! Basta ako, nagtagalog ako nun, sabi ko doon sabi ko nun, Tagalog. basta nagtatagalog ako, hindi ko alam yung Australian yung referee natin. Paano ko maintindihan? Kaya nga sobrang, na rin ba, nadala na rin ako ng emotion. Sinabi ko, parang sabi ko na, hindi nga na-touch Na-frustrate na. Sinusugot ko yung yung referee. Hindi nga na-touch Dito mo ba yun? Tagalog ako, hindi ko lang ako maintindihan. Alam mo, bibigay sana sa inyo yun kaya lang hindi ka naintindihan. Maniniwala naman sana siya sa'yo Sayang. Nagcha-challenge kami, hindi ako naman Ayaw kasi ipa-challenge nung first ref. Oo. Kasi akala, overreaching na si Dina. Dapat kasi English. Lamin. Matutulog na kami. Uy, dati! 200 na lang. Amoy bakunawa Ganun niya siguro inaway yung referee. Hoy, ikaw manahimik ka na. Ganun. Kasi sobrang Tagalog ko. Tapos na-realize ko nung pagkaupo ko. English pala yun. Kasi Australia. Total, nag-iipon ka ng mga milestone. Bakit hindi ka nagpa-yellow card sa Vietnam? Para nakompleto mo yung bagwa. May individual award. Gusto ko ma-experience sa international. Taray. Ayan. So, sana ma-invite pa kayo sa Mormor. At ang next goal, hindi na individual award. Yellow card. Ganyan. Ayan. Pero bago tayo magpaalam sa ating mga special guests for tonight, ang ating mga indies, ating mga bisdak. Ano naman ang inyong message sa inyong mga fans? Lalo na ikaw, Cici, you were embraced well by the CMFT community, the Ube community. How does it feel na yung comeback mo, napakaingay agad ng mga cheers para sa'yo? And message mo na rin para sa kanila. Tuloy-tuloy nyo lang po kaming suportahan. Hindi man ako, basta yung team po namin. And magtatrabaho po kami hanggat kaya po ng katawan namin. And ilalaban po namin kung saan po kami lalaban. Umabot na nga po kami ng Vietnam. Kahit kung mag-craps kaming lahat, ilalaban po namin. Ay, sanay naman ng chocomucho sa cramps. Huy! Tsaka sa may init. Huy! Ayan. Ikaw naman, Mads, your message to the Ube community. And, syempre, ang dami rin nag-message kanina sa IG. Gusto nila malaman ng inyong advice to aspiring volleyball players. Especially because volleyball is really so big now. And chocomucho is one of the, parang, anong tawag dito? Yung evidence ba na sobrang successful ng rise of volleyball in terms of fandoms? First of all, speech. Thank you sa mga supporters namin. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you so much kasi we feel the love, guys, honestly. Kahit na hindi namin napapansin lahat kasi sobrang dami niyo talaga. We really appreciate the support. Snubber kami, hindi kami snubber. Oo nga. Judgmental lang kayo. Ano sa ba snubber? Uy! Kayo magpansin ng 1 million na mag-hi. Magtatago sa dami account, tapos magsisiraan kami, tapos walang mukhang iparap. Bakit naman ganyan? Natatakot sa ganyan, guys. Pag hindi kayo napansin, sorry, baka busy or may nangyari. Pero pag napansin kayo, napansin kayo. Pero huwag niyo masyado masamain. Yes. Pero yun lang. Appreciate namin yung love and support talaga. Sana, please continue to support our team and all the PBL teams. And please, sa upcoming season, pag-pray natin na walang ma-injure.
healthy lahat ng players, and sa mga aspiring future volleyball players, magtiwala lang kayo sa sarili niyo na kaya niyo gawin, and huwag kayo ma-frustrate, it happens, but patuloy lang hanggat sa maabot niyo yung gusto niyong abutin. And sa family namin, sa Ribisco family, sa families namin sa kung saan-saan, everywhere, thank you so much for the support. We love you. Shout out to the Ribisco management. Ayan, very accommodating and very generous ang kanilang management. Both Creamline and Chocomucho actually. So, shout out sa inyong mga management.